Nagsimula ang kwento sa isang tense na heist sa isang bangko. Isang mahusay na coordinated na grupo ng mga magnanakaw. Sina Liv at Willa, isang mag-asawa, kasama ang ekspertong scout na si Hailey, ang henyong hacker na si Kenzie, at ang kanilang driver na si Flynn. Ilang buwan ng masusing pagpaplano ang naghatid sa kanila sa sandaling ito. At determinado silang mag-iwan ng walang bakas. Kinabukasan, si Liv, na nagtatrabaho bilang isang opisyal ng seguridad ng bangko, ay inatasan sa pagdadala ng pera sa araw na iyon. Ngunit ang kanyang kasamahan, si Weaver, na responsable din sa paglipat, ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang nakamamatay na sitwasyon. Ang kanyang upuan ay nilagyan ng bomba. Sa sandaling iyon, binalaan siya ni Liv na kahit na ang kaunting galaw ay maaaring makapagpapahina nito, na nagpapataas ng tensyon. Nang maglaon, inilagay ng team ang pera sa kanilang sasakyan, ngunit boses ni Kenzie ang nagpagulo. Dahil nag-trigger na ang alarm. Wala na sila sa oras. Sa loob ng bangko, inilabas ng security officer na si Vince ang kanyang sandata. Tumindi ang tensyon habang sinusubukan ni Liv na kausapin ito, tinitiyak kay Vince na hindi sila ay armado. Makalipas ang ilang sandali, agarang ipinaalam ni Kenzie sa team na mayroon sila ng 3 minuto bago dumating ang mga pulis. Ngunit nawalan ng kontrol ang mga bagay ng barilin ni Vince si Liv. Si Willa, nang makitang bumagsak ang kanyang asawa, ay nabalisa sa gulat. Sa mabilis na pagdating ng mga pulis, pinilit ni Hailey na umalis si Willa, at kinaladkad siya habang tumatakbo ang orasan. Makalipas ang ilang taon, naging mas tahimik ang buhay ni Willa. Ina na siya ngayon ni Sofia, ang kanyang anak na babae, at nakatira sila sa isang tahimik na suburban na kapitbahayan sa tabi ni Carl, isang lokal na doktor. Sa isang mainit at maaraw na araw, nagmamasid si Willa mula sa kanyang beranda habang si Sofia ay sumasayaw sa harap ng bakuran. Ang kanyang pagtawa ay pumupuno sa hangin. Ngunit sa isang iglap, nabasag ang kagalakang iyon nang biglang nawalan ng malay si Sofia. Si Carl, napapaalis na para magtrabaho, ay sumugod sa kanyang tabi at hindi nag-alinlangan kahit isang segundo. Binuhat niya si Sofia sa kanyang mga bisig at dumiretso sa hospital, ang kanyang isip ay tumatakbo sa pag-aalala. Sa hospital, agad na kinokontrol ni Carl ang mga pagsusuri ay nagpapakita na si Sofia ay nabubuhay ng may congenital na kondisyon sa puso mula nang ipanganak ito. Isa na nagiging dahilan upang siya ay madaling mapagod. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Carl kay Willa na kailangan ni Sofia ng agarang operasyon at ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang maghanap ng katugmang donor. Ngunit kapag sinubukan ni Carl ang dugo ni Willa, ang mga resulta ay hindi tugma. Samantala, si Liv, na buhay pa, ngunit ngayon ay nagsisilbi ng mahabang sentensya sa bilangguan para sa kanyang papel sa maling pagnanakaw, ay nakikipaglaban upang marinig ang kanyang boses. Sa tuwing susubukan niyang tumawag, biglang naputol ang linya. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na hinaharangan ng Warden Locke ang kanyang pag-akses sa labas ng kulungan. Desperado na ilantad ang katiwalian sa loob ng bilangguan, pagpapahirap, panunuhol, at pang-aabuso, sinubukan ni Liv na makipag-ugnayan sa isang mamamahayag. Ngunit hindi hahayaan ni Locke na mangyari iyon. Inutusan niya ang isang grupo ng mga bilanggo na talunin si Liv sa pagpapasakop, alam na ang pakikipaglaban ni Liv para sa hustisya ay maaaring mapahamak sa kanya. Bumalik sa hospital, walang pagod na nagtatrabaho si Carl kasama si Willa, na naghahanap ng potensyal na donor para kay Sofia. Ang bigat ng sitwasyon sa kanilang dalawa. Sa isang tahimik na sandali, ipinagtapat ni Willa kay Carla na buhay pa ang ama ni Sofia na si Liv. Sinubukan ni Carl na patatagin siya, na sinasabi sa kanya na may pagkakataon pa ring lumaban si Sofia, ngunit ang katotohanan ay tumama kay Willa ng mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Ilang taon na siyang walang narinig mula kay Liv. Pagkatapos ng mahabang paghinto, gumawa ng desisyon si Willa. Bibisitahin niya si Liv sa kulungan. Kinabukasan, dumating si Willa sa bilangguan, ang kanyang puso ay mabigat sa kawalan ng katiyakan. Binati siya ng isang pulis, si Jaden. At inakay siya sa paunang pulong, ngunit walang makapaghahanda sa kanya para sa kanyang nahanap. Nakahiga si Liv na walang malay sa infirmary ng bilangguan, bagbog at sira. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Jaden na 2 araw ang nakalipas, si Liv ay inatake ng isa pang bilanggo, na nag-iwan sa kanya sa kritikal na kondisyon. Nakatayo si Willa na natigilan, pinoproseso pa rin ang pagkabigla nang makita si Liv na nakahiga na walang malay. Habang nagpupumilit siyang maunawaan ang katotohanan ng sitwasyon, lumapit si Warden Locke, nag-aalok siya ng kanyang paghingi ng tawad, ang kanyang mga salita ay makinis, ngunit walang tunay na empatiya.
Tiniyak niya sa kanya na siya ay mag-iimbestiga sa pag-atake, ngunit nagpapahiwatig na si Liv ay maaaring nasangkot sa isang gang. Bakas ang hindi paniniwala ni Willa. Ang mungkahi ay parang isang sampal dahil kilalang kilala niya si Liv. Hindi siya ang tipong naghahanap ng proteksyon. Kailanman ay hindi siya nakikihalubilo sa ganoong klase ng karamihan. Bago umalis si Locke, huminga ng malalim si Willa, nag-ipon ng lakas ng loob na magsalita. Inihayag niya ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita. Nandito siya para humingi ng tulong kay Liv. Nasa panganib ang buhay ni Sofia, at nakiusap si Willa kay Locke na pansamantalang palayain si Liv para makapag-donate siya ng organ para iligtas ang kanilang anak. Ngunit malamig ang tugon ni Locke, may bahid ng pait. Naningkit ang kanyang mga mata habang nagpapaliwanag ng walang pahiwatig ng empatiya, na ang tanging dahilan kung bakit nabubuhay pa si Liv ay dahil sa tulong medikal ng bilangguan, isang serbisyo na nakakaubos ng kanilang mga mapagkukunan. Sa isang malupit na ngiti, inanunsyo ni Locke na malapit nang maputol ang pangangalagang medikal ni Liv. Nakatayo roon si Willa na nakatulala. Ang bigat ng sitwasyon ay bumabagsak sa kanya. Siya ay laban sa isang lalaking may kapangyarihan at walang pagkatao. Alam niyang kailangan niya ng tulong at oras na para tawagan ang kanyang lumang heist team. Kinabukasan, dumating sina Kenzie at Flynn sa hospital para bisitahin si Sofia. Hindi nag-aksaya ng panahon si Willa na ipaliwanag na nasa matinding panganib si Sofia. At habang nagbubukas ang pag-uusap, si Flynn, na laging may pag-aalinlangan, ay naghinala na tinawag sila ni Willa na magkasama para sa isa pang pagnanakaw. Si Kenzie, na ngayon ay nagtatrabaho sa isang matatag na trabaho sa cybersecurity, ay mabilis na isinara ang ideya. Nagulat si Willa nang malaman na nagkausap sina Kenzie at Flynn mula noong huli nilang trabaho, na malayo sa kanilang orihinal na plano. Hindi nag-aksaya ng oras si Willa na ipaliwanag sa kanya ang isang plano. Wala siya dito para sa isang simpleng pagkikita. Siya ay dumating upang humingi ng tulong kina Kenzie at Flynn sa pagpasok sa bilangguan upang iligtas si Liv, na kasalukuyang nakoma. Natigilan si Kenzie, nagulat sa walang ingat na desisyon na ito. Ang ideya ay walang katotohanan, mapanganib, at talagang mapanganib. Iginiit ni Willa na ito lang ang kanilang pagpipilian. Sa sandaling aprubahan ng hukom ang pagwawakas ng pangangalagang medikal ni Liv, huli na ang lahat. Walang ibang paraan. Si Flynn, na sabik na kumilos, ay mabilis na sumang-ayon, ang kanyang kasabikan. Nag-aalangan si Kenzie, ang kanyang isip ay nakikipagbuno sa panganib ng lahat ng ito. Ngunit ang pag-iisip na kailangan ni Sofia ng pagkakataon upang mabuhay ang nagtutulak sa kanyang desisyon. Kinabukasan, nagkukumpulan ang tatlong babae sa bahay ni Willa. Diretso si Kenzie sa pag-hack sa sistema ng seguridad ng bilangguan. Sa loob ng ilang sandali, nagkaroon siya ng access, kumuha ng isang lihim na file na nakalink sa warden na si Locke. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Willa na kailangan nila ng isang tagaloob sa loob ng bilangguan upang bawiin ang plano ng hindi nag-iiwan ng bakas. Nang pumasok ang ideya, casual na binanggit ni Kenzie na ang bilangguan ay kumukuha ng isang library assistant. Sa kasamaang palad, agad na tinanggihan ni Flynn ang mungkahi, malinaw na hindi komportable sa ideya ng paglalaro ng papel ng isang masipag at bukas na empleyado. Ngunit sa pagpasok ng katotohanan, atubili na inamin ni Flynn na wala siyang pagpipilian kundi ang sumama dito. Nang maglaon, nakita ni Kenzie si Willa sa hospital upang magbigay ng update. Naimap niya ang mga ruta ng pasukan ng bilangguan at ang buong sistema ng pagsubaybay, na walang iniwang detalye na hindi napapansin. Ngunit habang matamang nakikinig si Willa, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Si Hailey ay nasa hospital na bumibisita kay Sofia. Walang sabi-sabi, mabilis na tumalikod at umalis si Willa, hindi sigurado kung paano haharapin ang hindi inaasahang pagtatagpo na ito. Nag-aaway sina Kenzie at Flynn, ang tensyon sa pagitan nila hanggang sa lumapit si Hailey kay Willa, baka sa mukha niya ang guilt. Tahimik siyang humihingi ng paumanhin sa pag-abandona kay Liv noong mga taon na ang nakalipas. Di nagtagal, nagkita sina Willa at Hailey. Ipinaliwanag ni Hailey na inimbitahan siya ni Flynn na sumali sa mapanganib na misyon na ito. Ngunit si Willa, na malalim ang iniisip, ay nagpasya na italaga sa kanya ang papel ng undercover na espiya sa bilangguan. Gayunpaman, nag-aalangan si Hailey, dahil alam niyang ang mga nakaraang pagbisita niya kay Liv ay madali siyang makikilala ng pulisya. Sa kabila nito, agad namang tumugon si Willa, na inamin na iniiwasan niyang bisitahin si Liv dahil sa takot niyang mahuli at makulong, na mag-iiwan kay Sofia na wala ang mga magulang. Nang maglaon, nanatili si Hailey kay Sofia sa ospital. Ngunit pagdating ni Willa,
Dumapo agad ang kanyang mga mata sa isang litrato ni Liv na nakalagay sa kama ni Sofia. Inilagay iyon ni Hailey para malaman ni Sofia kung sino ang kanyang ama. Ngunit agad na sumiklab ang galit ni Willa, masyadong malaki ang panganib. Kung matuklasan ito ng pulis, maaaring makulong silang dalawa ni Sofia. Gayunman, sinabi ni Hailey na may karapatan si Sofia na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Bago umalis, ipinahayag ni Hailey ang kanyang pagkabigo, sinabi kay Willa na ang babaeng dati niyang kilala ay hindi sana kumilos ng ganito. Nang wala na si Hailey, nilapitan ni Carl si Sofia. Ngunit nanatiling malayo si Willa. Kitang-kita ang kanyang kalungkutan sa mukha. Nang marinig ni Carl na handang ibigay ni Liv ang kanyang puso para iligtas si Sofia. Nakaramdam siya ng ginhawa. Sa wakas ay nagkaroon ng pag-asa para sa kaligtasan ni Sofia. Nag-alok siya ng tulong, ngunit mabilis siyang pinahinto ni Willa. Ayaw niyang isama siya sa kanyang mga problema. Kinabukasan, dumating si Flynn sa bilangguan upang simulan ang kanyang unang araw na trabaho. Pinakilala siya kay Jaden, isang prison guard, at binigyan siya ng alias na Ana. Nakakita siya ng pagkakataon kay Jaden. Isang taong magagamit niya para mangalap ng impormasyon tungkol sa panloob na gawain ng bilangguan. Di nagtagal pagkatapos, maingat na lumipat si Flynn sa bilangguan, ang bawat hakbang niya ay kinakalkula habang sinusuri niya ang pasilidad para sa pinakaligtas na ruta ng pagtakas. Sa pagkakataong ito, determinado siyang huwag gumawa ng parehong pagkakamali tulad ng dati. Habang nagmapa siya sa mga labasan, lumukso ang kanyang puso nang lumitaw si Jaden nang wala saan. Sumiklab ang gulat, kung may napansin siya, maaaring masira ang lahat. Mabilis na tumayo, inanyayahan siya ni Flynn na magtanghalian, umaasang matabunan ang kanyang mga bakas. Maya-maya, nagtipon si Willa at ang team sa kanilang hideout. Bawat isa sa kanila ay nakatutok sa nalalapit na heist. Inilatag ni Willa ang plano ng may katumpakan na ipinapaliwanag ang bawat detalye ng kanilang diskarte. Nilingon niya si Flynn, hinihiling sa kanya na kunin ang mga susi ng warden. Ngunit si Flynn, na laging makatotohanan, ay humiling. Ang mga susi ay laging nasa kamay ng mga gwardya. Ang pagkuha nito ay halos imposible. Si Kenzie, gayunpaman, ay may solusyon. Ang isang malinaw na larawan ng mga susi ay sapat na upang makagawa ng mga duplicate. Kinabukasan, binigyan ni Flynn si Jaden ng isang libro, ang perpektong pabalat para sa kanyang tunay na misyon, pagkuha ng larawan ng mga susi ng bilangguan. Sa pag-secure ng mga kuha at ipinadala kay Kenzie, naisip ni Flynn na siya ay nasa malinaw hanggang sa ginulat siya ni Jaden ng isang imbitasyon sa hapunan. Dahil sa kawalan ng bantay, nag-atubili si Flynn, ngunit sa huli ay sumang-ayon, alam niyang kailangan niyang gampanan ang bahagi ng trabaho. Makalipas ang ilang araw, muling nagtipon-tipon ang grupo, makapal ang tensyon sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon ng bagong balakid. Nalaman na ni Carl ang plano nila. Bakas ang kanyang galit habang hinarap niya si Willa. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Willa na wala siyang ibang pagpipilian. Sa sandaling iyon, sinubukan siyang pigilan ni Carl na nagbabala sa mga panganib sa hinaharap. Pero nagsalita si Hailey, ipinaalala niya sa kanya na ang operasyon ay nangangailangan ng isang dalubhasang surgeon para kunin ang puso ng ama ni Sofia. Si Carl, na napagtanto ang bigat ng sitwasyon, tumalikod, hindi interesado at ayaw na makisali pa sa kanila. Nang maglaon ng gabing iyon, natagpuan ni Flynn at Jaden ang kanilang mga sarili sa isang silid ng hotel. Ang hangin ay makapal na may hindi masabi na tensyon, parehong lihim na hinayla sa isa't isa. Habang umiinit ang mga pangyayari, tumunog ang telepono ni Flynn na may mensahe mula kay Kenzie. Nanlamig siya nang makita ito, tinukoy ni Kenzie si Ana bilang Flynn. Nag-alab ang kanyang mga hinala, sinimulan niyang pagsamasamahin ang mga bagay, napagtanto na si Flynn ay hindi lamang isang manggagawa sa bilangguan. Siya ang mamamahayag na nakikipag-ugnayan kay Liv. Sa wakas ay isiniwalat ni Jaden na si Liv ay hindi inatake ng mga bilanggo gaya ng sinabi sa kanya. Ang lahat ay isang setup, tinarget ni Warden Locke si Liv dahil pinaplano niyang ilantad sa press ang mga krimen ni Locke. Ang bigat ng paghahayag ay tumama ng husto kay Flynn, ngunit walang oras upang pag-isipan ito. Samantala, sina Hailey at Willa ay nakikipagkita sa isang lalaking nagngangalang Toth, isang disgrasyadong siruhano na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang butcher matapos mawala ang kanyang lisensyang medikal sa pagkalulong sa droga. Tinitigan silang mabuti ni Toth, pagkatapos ay humingi ng matarik na bayad, $10 milyon, para sa peligrosong operasyon na ito.
Kinabukasan, natarante si Flynn nang malaman niyang naghahanda ang medical team ng bilangguan na tanggalin ang feeding tube ni Liv. Desperado siyang maabot si Willa. Sinubukan niyang tawagan, ngunit hindi ito sinasagot ni Willa. Siya ay abala sa paggawa sa sasakyan na gaganap ng isang mahalagang papel sa kanilang plano. Samantala, ipinagtapat ni Willa kay Hailey ang kanyang nararamdaman na puno ng emosyon. Inamin niya na higit sa lahat, gusto niya ng family reunion kasama si Liv. Ngunit sa pag-aaway nilang dalawa, ang pangarap na iyon ay tila mas lumalayo. Si Hailey, na laging tinig ng katiyakan, ay hinimok si Willa na manatili na may pag-asa. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanilang plano ay hindi walang kabuluhan. Kinailangan itong gumana. Sa panibagong determinasyon, nagawa ni Willa na paandarin ang sasakyan. Ngunit tulad ng isang kislap ng kaluwagan na dumampi sa kanya, dumating ang mensahe mula kay Flynn. Kailangang mangyari kaagad ang operasyon ni Liv. Walang oras na natitira, walang pag-aalinlangan, nagtipon ang pangkat, inihahanda ang lahat ng kailangan nila upang maisagawa ang plano. Di nagtagal, nagpanggap si Hailey bilang driver. Siya ay hinatas ang maghatid ng isang pakete sa bilangguan. Sa loob ng sasakyan na hindi nakikita, sina Willa at Toth na handang isagawa ang mapanganib na misyon ng pagkuha ng tisyo sa puso ni Liv. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay narating ni Hailey ang security checkpoint. Si Kenzie ay nagtatrabaho na sa likod ng mga eksena, mabilis na nahak sa network ng komunikasyon ng bilangguan. Sa loob ng ilang sandali, ang landas ay malinaw, at si Hailey ay dumaan ng hindi napapansin. Ibinaba ng mga bilanggo ang mga pakete, isinalansan ang mga ito sa bodega. Nang maging matatag ang sitwasyon, lumabas sina Willa at Toth sa sasakyan. At naghalo sa kaguluhan sa kanilang paligid, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa medical room kung saan nakahiga si Liv. Upang maiwasang mapansin, nagsuot sina Willa at Toth ng mga uniforme ng pulis na nagbigay sa kanila ng agarang paggalang mula sa mga bilanggo. Lumipat sila sa pasilidad ng hindi nababagabag, walang putol na pinaghalo sa pang-araw-araw na ritmo ng bilangguan. Sa sandaling nakita nila si Flynn, pinamunuan niya sila ng mabilis sa maze ng mga bulwagan na iginiya sila diretso sa silid ni Liv. Dumating sina Willa at Toth sa medical room na nagpanggap bilang isang team na ipinadala ni Locke upang pangasiwaan ang procedure. Agad na naghinala ang isang nurse at direktang nakipag-ugnayan kay Locke. Umaasang makumpirma ang mga detalye ng operasyon, ngunit sa halip ay naabot niya si Kenzie na nagpapanggap bilang personal assistant ni Locke. Kalmadong ibinalita ni Kenzie sa nurse na si Locke ay nakatali sa isang mahalagang pagpupulong at hindi siya maaabala. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang nurse, hiniling niyang makita ng personal si Locke, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, hindi nag-aksaya ng oras sina Willa at Toth, sinimulan nilang i-set up ang mga kinakailangang kagamitan para sa operasyon. Determinado na magpatuloy, anuman ang panganib na kakaharapin, ang pagkuha ng tisyo ng puso ni Liv ay magsisimula na. Samantala, kasama ni Locke ang isang doktor at isang nurse na naghahanda na tanggalin ang feeding tube ni Liv. Nasa kalagitnaan na siya ng kwarto ni Liv nang makarating sa kanya ang tawag ng nurse. Ipaalam sa kanya na may dalawang medical personnel na sa kwarto. Naalarma, agad na sumugod si Locke upang suriin ang sitwasyon. Malayo, maaari lamang ipagdasal ni Flynn na ang lahat ng ginagawa ng kanyang koponan ay maganap na magtatagumpay. Bumilis ang tibok ng puso niya habang papalapit si Jaden, nagulat siya nang iabot nito sa kanya ang isang flash drive na naglalaman ng nagpapatunay na ebidensya ng mga kriminal na gawain ni Locke. Ang bigat nito ay tumama sa kanya ng husto, ngunit walang oras upang pag-isipan ito. Inutusan si Jaden na magtungo kaagad sa medical room. Ilang saglit lang ay natanggal na ang feeding tube ni Liv. Habang lumilipas ang mga minuto, lalong naging tense sina Willa at Toth. Alam nilang dalawa na nauubusan na sila ng oras. Ipinaliwanag ni Toth na may malungkot na ekspresyon na para matiyak na mayroon silang sapat na tisyo. Kailangan niyang alisin ang buong puso ni Liv na haantong sa pagkamatay ni Liv. Ang bigat ng desisyong dumurog sa kanya. Ayaw niyang mawala sina Liv at Sofia. Sa desperasyon, bumaling si Willa kay Hailey para sa patnubay. Matapos ang mahaba at matinding katahimikan, tumango si Hailey, hinihimok si Willa, nang walang ibang pagpipilian. Nagatubili na ibinigay ni Willa kay Toth ang go-ahead upang kunin ang lahat ng tisyo ng puso ni Liv. Mabilis na nagtrabaho si Toth, matagumpay na nakuha ang puso ni Liv. Hiniling niya kay Willa na humanap ng lalagyan at yelo para itabi ang organ. Ang isang mabilis na paghahanap ay nagbunga ng kung ano ang kailangan nila. At sila ay lumabas ng medikal na silid, ang kanilang misyon ay malayong matapos.
Hindi nagtagal pagkarating ni Locke sa treatment room, nagulat siya nang makitang nawala ang puso ni Liv at tumama sa kanya ang galit. Agad niyang inutusan si Jaden na alamin kung sino ang may pananagutan. Alam na ang paglabag na ito ay maaaring masira ang ganlahat. Habang sina Willa, Flynn, at Toth ay naglalakad patungo sa labasan. Nagkagulo sa likod nila, natuklasan ng mga security guard ang kargamento ng tao na nakatago sa pakete at agad na ikinandado ang lahat ng labasan, na natrap ang team sa loob ng compound ng bilangguan. Si Locke, na nanunood sa mga surveillance camera, ay mabilis na pinagsama-sama na sina Flynn at Willa ang nasa gitna ng operasyon. Nang malapit na silang makatakas, nagsara ang mga gwardya, lalong tumindi ang tensyon. Si Flynn at Willa, sa takot na mauwi sa putukan ang isang paghaharap, ay atubiling sumuko. Ngunit bago sila mahuli, naghagis ng bomba si Toth na lumikha ng panandaliang pagkagambala. Habang umalangaw-ngaw ang tensyon, nagawa nilang makatakas sa hindi inaasahang pagkakataon, laruan pala ang bomba. Isang kalkuladong hakbang na nagpapahintulot sa kanila na tumakas ng walang nasawi. Ngunit ang kanilang maikling kalayaan ay panandalian lang. Nabangga nila si Locke na nakaisip na ng plano. Ang masaklap pa, nahuli ni Jaden si Hailey na nagdagdag ng isa pang patong ng problema sa kanilang pagtakas. Si Locke, ang kanyang boses na malamig bilang otoridad, ay nagpaalam kay Willa na si Liv ay isa ng bilanggo ng estado. Hiniling niya na ibalik niya ang puso ni Liv dahil alam niyang malayo pa ang kanilang operasyon. Si Jaden, lihim na nakikipagtulungan kay Flynn, ay gumawa ng isang matapang na hakbang na nagbabanta na ilantad ang mga krimen ni Locke. Ngunit si Locke, malamig at walang humpay, ay agad na inikat ang sitwasyon. Binaril niya pareho sina Jaden at Hailey sa isang brutal, hindi inaasahang pagkilos ng karahasan. Ang nakitang pagbagsak ni Jaden ay nagdulot kay Flynn sa isang bulag na galit. Walang pag-aalinlangan, inatake niya si Locke na nagpabagsak sa kanya sa isang matinding pakikibaka. Ngunit si Jaden, na mahimalang nakaligtas sa pag-atake salamat sa isang bulletproof vest, ay nagpaputok ng isang huling putok na pinatay si Locke sa proseso. Nang hamupa ang kaguluhan, hindi nag-aksaya ng oras si Willa. Nakipag-ugnayan siya kay Kenzie para ayusin ang kanilang pagtakas dahil alam niyang kailangan ni Hailey ng agarang medikal na atensyon. Ilang sandali pa, dumating si Kenzie at nakatakas ang grupo mula sa kulungan. Habang nasa daan, tinawagan ni Willa si Carl, inihanda siyang tulungan si Hailey, ngunit huli na ang lahat. Si Hailey ay sumuko sa kanyang mga pinsala sa daan, ang kanyang pagkamatay ay isang masakit na dagok sa koponan. Bagamat nagkaroon ng trahedya, may kislap ng pag-asa. Naging matagumpay ang operasyon ni Sofia sa puso, at bumalik siya sa kanyang normal na buhay, na malaya sa banta na minsang bumabalot sa kanya. Si Willa, na nakahanap ng aliw sa hola, ay nagpasya na bumuo ng isang bagong buhay kasama si Carl. Magkasama silang bumuo ng isang maliit at masayang pamilya, na iniwan ang mga anino ng nakaraan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.